Gayunpaman, sinabi ni Chung na hindi na kailangang sabihin ang mga nakakahiyang bagay, at sinabi na ito ay pagmamalabas lamang, na ginagawang halata. Siya ay si Chung. Biglang sinabi ni Jin na wala siyang alam tungkol kay Chung, at hindi pa niya nakita ang plum blossom na nakaukit sa kanyang sword, ni hindi niya naisip na siya ang Mount Hua, Divine Dragon, kaya kung nasaktan niya siya ng husto, magkakaroon siya ng isang dahilan. Nararamdaman ni Chung ang talam na parang presyon sa paligid ni Jin, at bagamat hindi pa niya ginagamit ang kanyang lakas, ang pressure na iyon ang nagpaparamdam sa kanya na maaari siyang maputol anumang oras. Iniisip ni Chung na ang mga disipulo sa pangalawang klase ay mga bagong henerasyong leader lamang, ngunit nasa ibang antas si Jin. Iniisip ni Chung na si Jin ay isa sa mga pinakabihasang martial masters na nakalaban niya mula pa noong kanyang reincarnation. Biglang hinugot ni Chung ang kanyang sword, sinabing mayroon siyang isang lumang ugali na mayroon siya kaya dapat bantayan ni Jin ang kanyang ulo. Biglang naalala ni Hayon na sinabi sa kanya ni Beck na hindi sila sapat na sanay para makapasok si Chung sa laban. Kaya't iniisip ni Hayon kung malakas ba si Chung sa lawak na sasabihin ng taong B na tumalo sa kanya na kung gayon ang pinakamalakas na alagad ng Mount Hua sect ay dapat na ang Mount Hua Divine Dragon. Gayunpaman, iniisip ni Hayon kung hindi baliw ang pakikipaglaban sa senior na si Mujin, na mas matanda ng hindi bababa sa 30 taon kaysa kay Chung. Biglang sinabi ni Chung na bago ang laban, dapat silang tumaya, at nakakadismaya kung magsisikap silang lumaban, ngunit wala silang makukuha mula rito. Sinabi ni Chung na dapat silang sumama sa isang natalo, na tinutupad ang isang hiling ng nanalo. Sinabi ni Chung na gusto niyang marinig ang tungkol sa sword graveyard na pinag-uusapan nila. At sinabi ni Jin kung matalo si Chung, tatanggalin niya ang kanyang maskara, yumuko ang kanyang ulo at humingi ng tawad. Higit pa rito, sinabi ni Jin na tatanggapin ni Chung na ang Mount Hua sect ay hindi katugma sa Wudang sect. Nagpupursige si Chung na sinabi na niya na hindi siya mula sa Mount Hua sect, ngunit pumayag na gawin iyon kung siya ay matatalo. Sinabi ni Chung na walang sino man ang pinapayagan na maging maliit at bumalik sa kanilang mga salita. Sinabi ni Chung na hahayaan niya si Jin na magkaroon ng unang hakbang. At tinanong ni Jin kung seryoso ba siyang hinahayaan siyang mag-strike muna. Tinanong ni Chung kung gusto niya na sila ay patuloy na tumitig sa isa't isa, na ikinagalit ni Jin, at sinabi niya, dapat alam ng isa ang limitasyon ng kanilang pagmamataas. Sabi ni Chung, kung ayaw munang mag-strike ni Jin, then he'll make his move. At habang itinataas niya ang kanyang sword, ang puno sa likod ni Jin ay naputol sa kalahati, at isang gasgas ang lumitaw sa mukha ni Jin. Nagulat si Jin, at sinabi ni Chung na ito ay isang pagbati lamang, ngunit ito ay nag-aalala kay Jin, at sa tingin niya kung tinutukan niya ang kanyang leeg sa paggalaw na iyon, siya ay pinugutan na ng ulo. Pinasasalamatan ni Jin si Chung para sa kanyang pagsasaalang-alang, ngunit sabi ni Chung, kung siya ay nagpapasalamat, kung gayon hindi siya dapat lumaban ng walang ingat, at sinabihan siyang makipaglaban ng seryoso. Sinabi ni Jin na tiyak na gagawin niya iyon, at sa isang segundo, lumapit siya kay Chung para saktan siya, ngunit malugod na naiwasan ni Chung ang kanyang pag-atake. Gusto ni Chung na ipakita ni Jin sa kanya kung gaano kaiba ang kasalukuyang Jangho sa 100 taon na ang nakakaraan. Muling sinubukang saksakin ni Jin si Chung, ngunit hinaranggan niya ang kanyang sword, at tumalon palayo sa kanya. Nagtataka kung umabant na ba ang martial arts o hangina na sila dahil sa pagkawala ng lahat sa digmaan kasama ang demonic culto. Patuloy na hinaharangan ni Chung ang mga pag-atake ni Jin, at bigla niya itong sinuntok ng isang suntok. Nagulat si Hayon, ngunit biglang naglabas ng liwanag mula sa katawan ni Jin, at alam ni Chung na ito ang patuloy na dumadaloy na enerhiya ng sword na ipinagmamalaki ng Wudang sect. Alam ni Chung upang mapanatili ang napakalaking daloy na iyon, ang isang tao ay nangangailangan ng isang malaking bundok ng panloob na enerhiya, at iyon ang dahilan kung bakit ang kanilang bagong henerasyon ay walang pagpipilian kundi ang huminto sa pangalawang klaseng mga disipulo. Iniisip ni Chung na ang Wudang sect's martial arts ay mga late bloomer, at maging ang kanilang natatanging posterior strike technique at ang kahinahunan ng kanilang mga techniques ay nangangailangan ng malaking internal energy para mapabagsak ang mga kalaban. Kaya iniisip ni Chung na kahit na ang mga tao ay gumamit ng parehong teknik, ang pagkakaiba sa kapangyarihan nito ay maaaring magkahiwalay ng mundo depende sa kung gaano karaming panloob na enerhiya ang mayroon ang gumagamit. Habang ginagamit ni Jin ang Asher Dragon Sword Art,
Nakita ni Chung ang enerhiya ng sword nito na talagang nakikinabang sa pangalan nito, ngunit agad niyang pinutol ang pag-ataking iyon gamit ang kanyang sword. Hindi makapaniwala si Jin dito, at tinanong niya kung paano pinutol ni Chung ang hindi nababasag na enerhiya ng sword ng Wudang Sect. Galit na sinabi ni Jin na kung hindi ito gagana, dapat subukan ni Chung na ihinto ang isang malakas na stream na kumukuha ng sword art. Nagulat si Hayon nang makitang ito ay isang perpektong teknik, at nagtataka kung paano mapapatigil ang isang napakalaking panloob na enerhiya. Iniisip ni Hayon kahit na ang Mount Hua Divine Dragon ay tunay na talentado, walang paraan na mapipigilan niya ang pag-agos ng ilog Yangtze. Sa tingin ni Jin ay matatapos na ito sa teknik na ito, ngunit nabigla siya nang makitang nawala si Chung sa teknik na ito sa ere ng walang kahirap-hirap. Napaluhod si Jin, ngunit tinanong ni Chung kung ito lang ang nakuha niya, at agad niyang sinugod si Jin, na nagsasabing kailangan niya ng ilang bagbog bago sila magpatuloy sa pag-uusap. Agad na tumalikod si Jin upang umiwas sa mga pag-atake at tumama si Chung sa lupa, na nag-iwan ng malakas na epekto sa lupa. Iniisip ni Jin na ito ay isang kahangahangang pag-atake, at kung siya ay tinamaan nito, hindi ito natapos sa isang saksak lamang, at siya ay namatay sa lugar. Napagtanto ni Jin na siya ay mas mahina kaysa sa Divine Dragon sa ngayon, at nagtataka kung bakit ang isang tulad niya ay nakasuot ng maskara at gumagawa ng isang bagay na sira-sira. Tumayo si Jin at sinabing nagulat siya nang makita niyang nahati ang tidal surge ng Wudang Sect, dahil naglagay siya ng 1 toneladang panloob na enerhiya at mental na kapangyarihan dito. Nagtanong si Jin, ano ang mangyayari kung mayroong tense ng naturang tides, at muli, gumagamit ng pagkuha ng collective tidal surge ng sword art. Ngunit sinabi ni Chung na dapat ay ginawa niya iyon sa simula. Biglang, gumamit si Chung ng hindi nakikitang mga pabango at iniiwasan niya ang lahat ng pagtaas ng tubig, na ikinagulat ni Hyunjin na mahigpit na pinigilan ang kanyang mga pag-atake at napagtanto ni Chung na ang patuloy na dumadaloy na enerhiya ng sword ay hindi isang bagay na madali niyang mapipigilan. Naiintindihan ni Jin hanggat hindi maabot si Chung, ang kanyang mga tides ay umaalingaw-ngaw sa wala. Gayunpaman, iniisip ni Jin na si Chung ang eksaktong kung saan niya gusto, dahil hinihintay niya itong maipit sa hangin na walang lugar na mapunta. Biglang umatake si Jin gamit ang malumanay na strike, na naharang ni Chung, ngunit gumamit si Jin ng bumabalik na strike, dahil sa sinabi ni Chung, mukhang nagsanay si Jin ng husto. Napagtanto ni Chung na ginawa ito ni Jin kaya halos wala na siyang mga lugar para makaiwas at magpatuloy sa mga pag-atake na mahirap harapin. Sa palagay ni Chung ay isang magandang plano iyon, kung isasaalang-alang na naisip ito ni Jin on the spot. Ngunit nalampasan ni Chung ang lahat ng mga pag-ataking iyon, na napagtanto ni Jin na siya ay talagang malakas. Iniisip ni Jin na wala sa mga galaw ni Chung ang mahuhulaan, at nahihigitan niya siya sa lahat ng aspeto habang siya ay tatamaan ni Chung. Napagtanto ni Jin na sa bilis na ito, matatalo siya sa kanya, at ang Wudang Sect at ang kanyang reputasyon ay masisira sa lupa. Iniisip ni Jin na hindi niya hahayaang mangyari iyon, kaya dapat niyang manalo ito. Alam niyang inutusan siyang huwag nang gumamit ng espesyal na pag-atake, ngunit sa palagay niya kung kaya niyang manalo dito, ayos lang. Nagulat si Hayon nang makitang ginagamit ni Jin ang Insight Sword Art, dahil hindi lang ito ang pinakadakilang sword art ng Wudang Sect, kundi ito rin ang simbolo nito. Nagtataka si Hayon kung ipinasa na ba ng sekta ang Invincible Technique na iyon kay Jin, at iniisip na ito ang tagumpay ng mga nakatatanda. Ngunit tinawag ni Chung na tulala si Jin habang binabali ang kanyang pag-atake at sinabing, okay lang siya sa ngayon. Nagulat si Jin sa kung paano ito posible, ngunit nabalian ni Chung ang kanyang ilong at habang inaatake siya muli, sinabing nabigo siya, bilang alagad ng Wudang Sect, sinabi ni Chung sa laban na dapat niyang pagtuunan ng pansin ang paggamit sa kung ano ang natutunan na niya. Ngunit naglakas loob si Jin na gumamit ng hindi pinagkadalubhasaan na teknik. Inatake ni Chung si Jin ng sobrang lakas kaya nabali ang likod ni Jin habang sinusubukang harangan ito. Iniisip niya na iyon na ang huling paraan na hinihila niya dahil sa tingin niya ay matatalo siya kapag wala siyang gagawin, kahit na mabaygo ang teknik na ito. Tinanong ni Chung kung sa tingin ni Jin ay mas maganda ang isang mas malakas na sword technique kahit na hindi niya ito mabisado. At galit na nagtanong kung paano walang improvement kahit na matapos ang maraming taon, muling hinampas ni Chung ang mukha ni Jin, at naisip ni Jin na mamamatay siya, sa bilis na ito, ngunit kung gagawa siya ng pambungad, mabubuhay siya.
Tungkol kay Chung, muli siyang atakihin, ngunit hinarangan ni Jin ang kanyang pag-atake, na ikinagalit ni Chung, at muli niyang sinuntok si Jin. Samantala, si Hayon at ang iba pang mga disipulo ng Wudang sect ay nabigla, at sinabi ni Chung na ang mga tao mula sa malalaking sekta ay walang alam. Tinanong ni Chung kung paano mapoprotektahan lang ni Jin ang kanyang ulo, nang makitang sisalakay si Chung doon, at sinabing, ito ang dahilan kung bakit kailangang makaalis ang Mount Hua at Wudang sect sa kanilang mga bundok. Sinabi ni Chung kay Jin na isipin ito bilang isang magandang karanasan, ngunit bigla niyang sinabihan si Jin na bumangon at sabihin sa kanya kung ano ang tinitingnan ng sword graveyard sa estado ni Jin. Sinabi ni Chung na makatulog siya ng mahimbing sa loob ng 3 buong araw, at tinanong kung masyado siyang malupit sa kanyang mga hit. Biglang sinabihan ni Chung si Hayon na lumapit sa kanya, na ikinabahala ni Hayon, ngunit ginawa niya ito, at tinanong siya ni Chung kung ano ang libingan ng sword. Nanatiling tahimik si Hayon, dahilan para magtanong si Chung, habang nagpapakita ng isang suntok kung ayaw niyang magsalita, napagtanto ni Hayon na siya ay magiging isang goner kung hahayaan niya iyon sa kanya. Pero biglang sinabi ni Chung na hahayaan niya si Hayon, dahil si Jin ang nangako na kakausapin. Chung, habang sinusundo si Jin, dahil wala silang sasabihin sa kanya, kailangan niyang gisingin ang tao. Sasabihin niya sa kanya. Sinabi ni Chung na ito ay isang bagay na natutunan niya sa kanyang buhay, na hindi malulutas ng karahasan ang lahat ng bagay sa mundo, ngunit nalulutas nito ang karamihan sa mga problema. Sabi ni Chung, kung paulit-ulit niyang binubugbog si Jin, madyay gising siya, maliban na lang kung mamatay siya. Sinabihan ni Chung ang iba na tiyaking nakatayo lang sila doon at itikom ang kanilang mga bibig, na ikinabahala ni Hayon, at sinabi niya kay Chung ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong ni Chung kung dadambong sila sa sementeryo at kung kulang sila ng pera, na sinagot ni Hayon, hindi iyon ang kaso, at hiniling kay Chung na ibaba muna si Jin. Biglang niyugyug ni Chung ang katawan ni Jin at sinabing, hindi naman daw niya ito papatulan pagkatapos marinig ang lahat ng sasabihin niya. Hindi na alam ni Hayon kung ano ang gagawin, sinabi ni Sohing kay Chung na ang sementeryo ng espada ay talagang isang sementeryo, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito. Ngunit tinanong ni Chung kung bakit ito hinahanap ng Wudang sect. Sinabi ni Hayon na ang sementeryo ay may libingan ng Woundless Sword Inspector, na ikinagulat ni Chung. Naalala ni Chung ang Woundless Sword Inspector, at iyon ay 200 taon na ang nakararaan sa ere sa harapan niya. Siya ang taong kilala bilang pinakamalakas sa mundo. Tinanong ni Chung kung ang libingan ng lalaking iyon ay kilala bilang Sword Graveyard, at kung sinusubukan ng Wudang sect na salakayin ito, na sinagot ni Hayon na tama ito. Tinanong ni Chung kung bakit nila ginagawa iyon, at sinabing marami pang iba ang tinawag na pinakamalakas sa mundo, kaya bakit nila hinahanap ang kanyang libingan. Sinabi ni Chung na hindi sila ordinaryong tao, at tinanong kung ano ang gustong makamit ng Wudang sect. Sinabi ni Hayon na ang isa sa mga panlabas na sekta ni Wudang ay ninakawan kamakailan, at habang hinuhuli ang magnanakaw, nakuha nila ang kanyang nakatagong mapa ng kayamanan. Sabi ni Hayon nang ma-decipher nila ito, ang kayamanan pala ay malapit sa Nanyang. Sinabi ni Chung na alam nila ang tinatayang lokasyon nito, ngunit hindi nila alam kung saan ito eksakto, at iyon ang dahilan kung bakit gusto nilang hanapin ang lokasyon. Natatakot sila na baka mahuli ng mga tao ang ginagawa ng Wudang sect at magmadali silang lahat. Sinabi ni Chung na gumawa sila ng malaking kaguluhan sa pagsisikap na alisin ang anumang posibleng mga interesadong partido upang malaya silang kumilos sa anumang bagay. Sinabi ni Hayon na siya ay tama, at sa tingin ni Chung ay may katuturan ito, dahil kakaiba na ang Wudang sect ay interesado sa isang maliit na bayan tulad ng Nanyang. Nang tanungin ni Chung kung ano ang nasa sementeryo, sinabi ni Hayon na wala siyang gaanong alam, ngunit muling niyugyug ni Chung ang katawan ni Jin at sinabing, kung sasabihin nila sa kanya ang lahat, hahayaan niya silang umalis ng tahimik. Sinabi ni Hayon kay Chung na, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang Sword Inspector ay kumukuha ng iba pang mga espada, at bilang isang taong hindi kilalang pinanggalingan na hindi kabilang sa alinmang sekta, bigla siyang nagpakita isang araw at nanalo sa mga tunggalian sa lahat ng mga swordsman ng mundo.